Kabanata 1546, ang landas patungo sa Wolftooth Mountain. Isang galaw. Isang suntok. At sa loob lamang ng ilang segundo, napatay ang kilalang espada demonyo Kwangto. Nang makita ang sinapit ng kinatatakutang mamamatay tao, namutla ang mga disipulo ng Hurricane Academy. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas, buong yabang nilang sinabi na gusto nilang makita si Zephyr. Ngayon, malamig ang pawis na tumutulo sa kanilang mga noo. Dahil malinaw na sa kanila. Kung sila ang humamon, malamang ay pareho rin ang kanilang naging kapalaran. Tahimik na iwinagayway ni Zephyr ang kanyang kamay. Sa isang iglap, lumitaw ang ilang spiritual stones sa mesa bilang kabayaran sa kanyang kinain. Pagkatapos, kasama ang puting kuting at ang maliit na itim na ibon. Tahimik siyang naglaho. Mistulang hindi siya kailanman dumaan sa Yuking Pavilion. Ngunit ang kanyang ginawa ay muling nagpayanig sa buong domain of Muan. Mabilis na kumalat ang balita. Muling nagpakita si Zephyr. At pinatay ang espada demonyo sa isang galaw lamang. Marami ang lihim na nagpasalamat. Buti na lamang at hindi nila siya hinamon. Sapagkat ang isang eksperto na nasa level 4 spirit realm ay hindi man lang nakatagal sa kanyang harapan. Ngunit, hindi lahat ay natakot. May ilan pa ring naniwalang pawang chismis lamang ang lahat. Hanggat hindi ko nakikita ng sarili kong mga mata. Hindi ako maniniwala na ganoon siya kalakas. Dahil dito, patuloy pa ring dumami ang mga taong naghahanap kay Zephyr. Ngunit para kay Zephyr, hindi na ito bago. Alam na niyang darating ang araw na ito. Marahang bumantong hininga ang Nine Netherbird. Mas lalo pang lalaki ang gulong ito. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Sa kasalukuyan, kaya ko nang makipagsabayan sa mga ordinaryong eksperto ng Alchemy Realm. Ngunit kung haharapin ko ang isang tunay na halimaw tulad ng itim na hari ng pagong, hindi pa sapat ang lakas ko. Hindi siya natatakot sa laban. Ngunit ayaw niyang ubusin ang oras sa pagpatay sa bawat humahabol sa kanya. Kung magpapatuloy iyon, wala siyang matatapos. At higit sa lahat, marami pang nakatagong makapangyarihang eksperto sa domain of Muan. Kapag kumilos ang mga iyon, kahit siya ay mapapaharap sa matinding panganib. Unti-unting kumislap ang kanyang mga mata. Kailangan kong lumakas. Sa lalong madaling panahon. At sa sandaling iyon, may naisip siyang lugar. Wolftooth Mountain. Isang napakalawak na kabundukan na ang anyo ay mistulang dambuhalang lobo na nakadapa sa lupa. Isang lugar na kamakailan lamang ay natuklasang nagtataglay ng napakaraming spiritual stones. Hindi na kulang si Zephyr sa mga elixir para sa kanyang pagsasanay. Ngunit kung nais niyang makagawa ng mas makapangyarihang mga pambihirang elixir, kailangan niya ng mas maraming spiritual stones, mga bihirang halamang gamot, at mahahalagang kayamanan. At ang Wolftooth Mountain. Maaaring naroon ang lahat ng kailangan niya. Ngunit alam niyang, kung narinig niya ang balitang iyon, tiyak na narinig na rin ito ng iba. Ibig sabihin, sa bundok na iyon, hindi lamang kayamanan ang naghihintay, kundi isang madugong labanan sa pagitan ng mga pinakamalalakas na eksperto ng domain of Muan. Anong lihim ang nakatago sa kailaliman ng Wolftooth Mountain? Sino-sino ang mga makapangyarihang puwersang mag-uunahan sa pag-angkin ng mga spiritual stones? At sa pagpasok ni Zephyr sa mapanganib na bundok na ito, may mas nakakatakot bang halimaw na naghihintay sa kanya? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1547, ang pagpasok sa Wolftooth Mountain. Isa lang ang layunin ni Zephyr. Lumakas. At ang Wolftooth Mountain ang perpektong lugar para rito. Sa magulong kabundukang iyon, hindi na niya kailangang mag-alala sa mga walang tigil na mangangaso na humahabol sa kanya. Makakapagsanay siya ng tahimik. At kung suswertehin, makakakuha pa siya ng napakaraming spiritual stones. Hindi nagtagal. Narating niya ang pasukan ng Wolftooth Mountain. Gaya ng kanyang inaasahan. Mahigpit itong binabantayan ng mga disipulo ng Xuanming Academy. Bawat isa ay armado. At ang kanilang mga tingin ay puno ng pagbabantay. Bago lumapit, bahagyang ipinikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Swoosh!
Isang banayad na spiritual energy ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi nagbago ang kanyang tunay na anyo. Ngunit sa paningin ng iba, isa na lamang siyang ordinaryong lalaking nasa edad 30. Isang napakalalim na ilusyon ang gumana. Walang sino man ang makakakilala sa kanya. Marami ring mandirigmang nakapila upang makapasok. Lahat sila ay may iisang pangarap. Ang makahanap ng spiritual stones na magpapabago sa kanilang kapalaran. Nang siya na ang susunod. Malamig na nagsalita ang isang disipulo ng Xuanming Academy. Bayad sa pagpasok. 1,000 lower spiritual stones. Tahimik na inilabas ni Zephyr ang bayad. Narito. Sinulyapan lamang siya ng disipulo. Sa kanyang paningin. Isa lamang itong karaniwang mandirigma. Wala kang problema. Pumasok ka. Tahimik na tumanggo si Zephyr at naglakad paloob ng Wolftooth Mountain. Ngunit sa kanyang pagtalikod, narinig niya ang mapangotyang tawanan ng mga disipulo. Hahaha. Isa na namang hanggal ang naloko. Akala ba nila ganoon lang kadaling makahanap ng spiritual stones? Kung may mahuhukay pa rito, matagal na sana naming inubos ang lahat. Ang entrance fee lang ang tunay na kayamanan. Nagkatawanan silang lahat. Samantala, nagnitngit sa galit ang Nine Netherbird. Kung ako lang ang masusunod, susunugan ko silang lahat hanggang maging abo. Kasabay nito, humalaklak ang Cursed Devil King. Hehe. Pahiramin mo lang ako ng kaunting spiritual energy. Ipapatikim ko sa kanila ang sumpang hindi nila malilimutan habang buhay. Ngunit, ngumiti lamang si Zephyr. Hindi niya pinansin ang dalawang kasama. Sa halip ay mahinahon siyang nagsalita. Hindi na kailangan. Para lamang silang mga langgam. Hindi sila karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Matapos sabihin iyon, patuloy siyang naglakad papasok sa kailaliman ng Wolftooth Mountain. Ngunit hindi niya alam. Sa likod ng katahimikang bumabalot sa kabundukan. May mga matang lihim ng nagmamasid sa bawat galaw niya. At ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lamang. Ano ang unang lihim na matutuklasan ni Zephyr sa kailaliman ng Wolftooth Mountain? Totoo bang ubos na ang mga spiritual stones, o may mas malaking kayamanang sadyang itinatago ng Xuanming Academy? At sino ang misteryosong nagmamasid kay Zephyr mula sa dilim ng kabundukan? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1548, ang nakatagong lihim sa ilalim ng bundok. Hindi kailanman pinili ni Zephyr ang Wolftooth Mountain dahil lamang sa mga spiritual stones. May mas mahalaga siyang dahilan. Sa magulong lugar na ito, walang sino mang makakapidyo sa kanyang tahimik na pagsasanay. At higit sa lahat, alam niyang hindi sapat ang mga mata ng ordinaryong mandirigma upang makita ang tunay na kayamanang nakatago sa bundok. Marahil ay mahihirapan ang iba na makahanap kahit isang spiritual stone. Ngunit para kay Zephyr, ibang usapan iyon. Sa tulong ng kanyang pambihirang 9-star spirit energy, walang lihim na kayang magtago sa loob ng daan-daang milya. Mas madali niyang matutunton ang mga kayamanan kaysa sa kahit sinong naroon. Habang lumalalim siya sa kabundukan, parami ng parami ang mga mandirigmang kanyang nakasalubong. Lahat sila ay may malalakas na aura. Bawat grupo ay may sariling teritoryong binabantayan habang abala sa paghuhukay ng mga spiritual stones. May ilan ding makapangyarihang eksperto na inangkin na ang pinakamagagandang lugar. Ngunit hindi man lang sila sinulyapan ni Zephyr. Hindi siya naparito upang makipag-agawan. May iba siyang pakay. Patuloy siyang naglakad papunta sa pinakaloob ng Wolftooth Mountain. Makalipas ang halos 80 milya, natagpuan niya ang isang abandonadong lagusan. Mukhang matagal na itong hinukay. At tila wala ng anumang halaga. Ngunit, biglang tumigil ang puting kuting. Meow. Paulit-ulit itong sumangot sa hangin. Pagkatapos ay tumingin kay Zephyr. Agad niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Bagamat hindi mahusay sa pakikipaglaban si Meatbun, hindi ito nagkakamali pagdating sa paghahanap ng mga bihirang kayamanan. Kung itinuro nito ang lugar, may malaking posibilidad na may nakatagong lihim dito. Agad na pinakawalan ni Zephyr ang kanyang spirit energy. Swoosh!
Parang higanteng lambat ang kanyang espiritual na pandaman na sumaklaw sa buong lagusan. Wala siyang pinalampas kahit pinakamaliit na pagbabago. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting sumili ang isang makahulugang ngiti sa kanyang mukha. Nahanap na kita. Kasabay ng kanyang pagbulong. Boom! Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lagusan. Isang kidlat na enerhiya ang ramagasa. At walang awang binasag ang makapal na pader na bato. Nagsimulang gumuho ang mga tipak ng bato. Samantala, masiglang naghuhukay si Mitbon gamit ang maliliit nitong mga paa. Habang si Zephyr ay patuloy na winawasak ang harang sa kanyang harapan. Sa di kalayuan, napailing lamang ang ilang mandirigma. Sayang lang ang lakas niya. Matagal nang nahukay ang lugar na iyan. Wala nang natitirang kayamanan dyan. Nagkatawanan silang lahat. Ngunit hindi nila alam. Nasa likod ng pader na iyon. May isang lihim na hindi kailanman natuklasan ng sinuman. At marahil, ito na ang pinakamalaking kayamanang nakatago sa buong Wolftooth Mountain. Ano ang lihim na natuklasan ni Zephyr sa likod ng makapal na pader na bato? Bakit hindi ito nakita ng libu-libong mandirigmang na unang naghukay sa lugar na iyon? At ang kayamanang naghihintay sa kailaliman. Magpapalakas ba ito kay Zephyr, o madyay gising ang isang mas nakakatakot na nilalang? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1549, ang kayamanang nakatago sa kailaliman. Sa tulong ni Mitbon, hindi nag-atubiling ipagpatuloy ni Zephyr ang paghahawi sa makapal na pader ng bato. Isa-isang bumagsak ang malalaking tipak ng bato. At sa bawat pag-atake, mas lalo niyang nararamdaman ang napakalakas na enerhiyang nagmumula sa kailaliman. Lumalakas. Lumalapit. Hanggang sa boom! Matapos ang halos kalahating araw ng walang tigil na paghuhukay. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog mula sa likod ng pader. Napahinto si Zephyr. Maging si Mitbon ay nanlaki ang mga mata. Unti-unting lumitaw sa kanilang harapan ang isang dambuhalang kumpol ng spiritual stones. Kasing laki ng kamao ang bawat isa. Kumikinang ang mga ito na tila mga bituin sa kalangitan. At ang dalisay na enerhiyang ibinubuga ng mga ito ay halos maramdaman sa buong kabundukan. Hindi napigil ang mapabulalas si Zephyr. Upper grade spiritual stones. Kahit siya ay hindi inasahang makakatagpo ng ganitong napakalaking kayamanan. Ang isang upper grade spiritual stone ay katumbas ng libu-libong ordinaryong spiritual stones. Napakabihira nito. Halos hindi mabili kahit gaano pa karami ang iyong pera. At ang enerhiyang taglay nito ay maihahambing sa isang napakataas na antas ng elixir. Kahit ang malalaking akademya ay hindi basta-basta makakapaglabas ng ganito karaming kayamanan. Ngunit ngayon, naroon ang isang buong deposito sa kanyang harapan. Samantala, ang napakalakas na enerhiyang sumabog mula sa kuweba ay agad ding naramdaman ng mga mandirigmang nasa paligid. Isa-isa silang napalingon. Imposible. Anong uri ng kayamanan ang lumitaw? Sa loob lamang ng ilang sandali, dumagsa ang mga tao sa paligid ng lagusan. May mga namangha. May mga naiinggit. At mayroon ding nagsimulang magnasa sa kayamanang nasa loob. Ha ha ha. Napakalaki ng swerte ng lalaking iyon. 1,000 lower spiritual stones lang ang puhunan. Ngayon ay maaari na siyang maging napakayaman. Ngunit habang abala silang lahat sa paghanga, tahimik namang kumilos si Zephyr. Isa-isang pinutol ng kanyang sword energy ang mga spiritual stones mula sa pader. At sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, sunod-sunod silang nawala. Lahat ay napunta sa kanyang loot ring. Hindi siya nagsayang ng kahit isang segundo. Pagkatapos ng halos 1,000 metrong paghuhukay, sa wakas ay huminto siya. At nang bilangin niya ang kanyang nakuha, maging siya ay bahagyang napangiti. Mahigit 700 upper grade spiritual stones. Bukod pa rito, mayroon pa siyang mahigit 1,000 medium grade spiritual stones. At libu-libong lower grade spiritual stones. Isa itong kayamanang sapat upang mabaliw ang kahit sinong eksperto. Kung mababalitaan ito ng mga pinakamalalakas na puwersa.
Tiyak na hindi sila mag-aatubiling makipagdigma para lamang maagaw ang lahat. Ngunit, habang tahimik na iniipon ni Zephyr ang kayamanan, hindi niya napansin. Nasa labas ng lagusan. Parami ng parami ang mga matang puno ng kasakiman, na unti-unti nang nakatuon sa kanya. Papayagan kaya ng mga nagtipong mandirigma na makaalis si Zephyr dala ang napakalaking kayamanang ito. Sino ang unang mangangahas na agawin ang mahigit 700 upper-grade spiritual stones? At ang napakalaking deposito ng spiritual stones. Ito na ba ang tunay na kayamanan ng Wolftooth Mountain, o simula pa lamang ito ng mas malaking lihim? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1550, ang kasakiman ay nagsisimula. Langit-ngit. 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 Masayang nguyain ni Mitban ang isang spiritual stone na tila ba karaniwang pagkain lamang ito. Nakangiti lang si Zephyr. Hindi niya ito pinigilan. Samantala, hindi rin napigilan ng Nine Netherbird ang pananabik. Agad itong sumunggab ng isang spiritual stone at sinimulang higupin ang dalisay na enerhiyang nasa loob nito. Ha. Napakasarap. Sa dami ng enerhiyang ito, unti-unti kong mababawi ang dati kong lakas. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napailing ito. Sayang. Napakakaunti pa rin. Kung mayroon lang akong 10 milyong spiritual stones, mababalik agad ako sa aking rurok. At sa isang hininga lamang. Kaya kung sunugin at burahin ang isang buong akademya. Bahagyang natigilan si Zephyr. Alam niyang pambihira ang Nine Netherbird. Ngunit ngayon lamang niya tunay na naunawaan. Kung gaano ito nakakatakot noong nasa kasagsagan ng kapangyarihan. Napangiti siya. Sa tagal niyang umaasa sa sarili niyang lakas. Muntik na niyang makalimutan na ang kanyang pinakamalaking alas ay ang halimaw na kasama niya. Maya-maya, sinulyapan niya ang paligid. Wala na tayong mapapala rito. Panahon na para humanap ng ibang lugar. Kung makakakuha pa siya ng mas maraming spiritual stones, mas lalo niyang mapapabilis ang kanyang paglakas. Ngunit, sa mismong sandaling palabas na siya ng lagusan, napansin niya ang isang bagay. Marami ng mandirigma ang naghihintay sa labas. At lahat sila ay nakatitig sa kanya. Puno ng inggit. Puno ng kasakiman. Narinig niya ang kanilang mga bulungan. Napakaswerte ng batang iyan. Siguradong upper-grade spiritual stones ang nakuha niya. Kahit ang malalaking akademya ay bihirang makakuha ng ganoong karaming kayamanan. Pagkatapos, may isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw. Ha. Kawawang si Lin Fei Xiao. Siya ang naghukay ng lagusang iyon sa loob ng napakahabang panahon. Pero sumuko siya bago marating ang tunay na kayamanan. Sa isang iglap, lahat ng tingin ay napunta sa isang gwapong binatang nakasuot ng mamahaling kasuotan. May hawak siyang eleganteng pamaypay. Ngunit sa likod ng kanyang maamong anyo, nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding galit. Siya ay si Lin Fei Xiao. Siya ang unang naghukay sa lagusang iyon. Ngunit nang isipin niyang wala nang laman ang lugar, iniwan niya ito. Hindi niya kailanman naisip na ang tunay na kayamanan ay ilang hakbang na lamang ang layo. At ngayon, isang estranghero ang nakinabang sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Halos mabasag ang hawak niyang pamaypay. Sa mundong ito, ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Ngunit, hindi lahat ay kayang tanggapin ang ganoong katotohanan. Lalo na kapag ang nakataya ay isang kayamanang kayang baguhin ang kapalaran ng sinuman. At sa mga matang nakatitig kay Zephyr, unti-unti nang namumuo ang isang mapanganib na balak. Magpaparaya ba si Lin Fei Xiao, o susubukan niyang agawin ang kayamanang nakuha ni Zephyr? Ilan pa kaya sa mga mandirigmang nasa paligid ang magpapadala sa tukso ng napakaraming upper-grade spiritual stones? At sa oras na sumiklab ang labanan, mayroon pa bang makapipigil sa bagsik ni Zephyr? Abangan ang susunod na kabanata.